After an incredible run in the Spikers turf, the Savoj Spin Doctors have brought home a silver medal that shines like gold for the very young franchise. Let's welcome to the set, welcome back to some of them. Team Captain Hero Austria, Lois Agamban, Bim Diones, Rico Marmeto, and Renzel Antonio, the silver medalists are here. Welcome, congratulations, welcome back. And gusto kong mag-refer sana dun sa last time na nagkita tayo, nakasama natin si Coach Sydney. Kasi I want to ask, what do you recall from yung time na nandun kayo when ang pinag-uusapan pa lang natin at that time was potential to be competitive in the Spikers turf. Please use your mic. Yes, Hero, unahin na kita. Ano yung pagkakaiba? Mamaya na natin pag-usapan yung finals. Siguro yung ano lang talaga, yung improvement ng team talaga na sobrang ganda at laki talaga ng naipakita namin this conference. Kaya sobrang happy and proud naman talaga lahat kami sa achievement na nakuha namin talaga ngayon. Neil, tanong ko lang kay Loisa, dun din sa interview na yon. Naalala mo na parang, ang gusto kong malaman is parang, anong naalala mo during that time na parang, yun nga, yung potential pa lang na pag-uusapan natin? Actually, di ba, parang pinag-usapan natin is makapasok lang sa Final Yes, Four. yeah. And that time, nakapasok kami ng Final Four and nakuha namin yung first bronze na talagang pinagpaguran, inaasan talaga ng Savoj. So that time, nung nakuha namin yon, nakita ko talaga yung mga teammates ko tuwang-tuwa. Si Madam, si Coach Sydney talagang super happy. Hindi lang isang bronze yung nakuha nila, Boom. One bronze in 2024, one bronze in 2025. So for a very young franchise, napakalaking achievement na to, lalo na sa ganung level of competition. Renzel, fast forward na tayo to the latest edition of the Spikers turf. What was the initial reaction of the Spin Doctors nung nalaman nyo na ang daming bagong recruits na papasok na magpapalakas sa lineup niya? Lalo na si Renzel is a part of the team from day one. Oh, so magandang perspective, Renzel. Go ahead. Unang-una, sobrang saya namin eh. Lalo na ako, dahil may mga bagong pasok and alam naman natin mabibigat yung pangalan na dinadala nila. So, sobrang saya talaga ng buong Team Savage na may mga pumasok na malalakas na players. Rico, ano yung parang iniisip nyo na maidadagdag nun? Kasi medyo may nabubuo na kayong chemistry nga, competitive na. Nung pumasok yung mga bago, kwentuhan mo kami dun sa mga nakita yung mga parang nabagong dynamic dun sa team nyo. Actually, yung mga Kilapit konti. Yeah. yung mga pumasok naman sa amin is hindi naman sila ganun kahirap i-adapt. So, parang binigay lang nila yung loob nila sa amin. Kasi may sistema kami na ganito yung ginagawa namin. So, yun nga, naging happy sila kasi masaya kami kasama, happy-happy nga lang sinasabi namin. Hindi masyado matagal yung adjustment Hindi naman period. po. At kung meron man, Neil, kasi I'm sure meron pa rin. Ano kaya yung kinailangan yung i-adjust sa kanila or vice versa? Kung meron man na kailangan i-adjust. Ugali ba? Ano, style of play ba? Wala naman kaming in-adjust sa Wala talaga. Wow. I guess that's the good thing of Seamless. having veterans in your team. Skills-wise, wala ka ng problema. Hindi mo na masyadong kailangan i-micromanage yung team. So it was easier for them. Bim, ang ganda nung preliminary round nyo. 8 out of the 10 games na nanalo kayo, except for Chris Cross. It was really a huge wall na hindi kayo makaget over. Pero dikit lahat ng laban. So that first loss against Chris Cross, ano yung nabago sa mindset? Kasi syempre, ang ganda ng track record. And then you lost against the King Crunchers. Anong nangyari sa team nyo that time? Yung naging mindset lang po namin that day, yun naman po talaga yung pinaka-challenging sa amin, yung game po ng Chris Cross nung sa elimination. Like, lahat naman po ng adjustment ginawa namin para matalo yung Chris Cross. Pero hindi siya enough. Kaya nung mga next training namin, almost lahat ng adjustment ginawa na namin para kayanin naming mabit yung Chris Cross po. Eventually, ano? Baliktarin ko yung tanong, Hero. Dun sa 8 wins, ano naman yung nag-work? Na parang kinalo nila lahat, di ba? Except for that team. Anong napansin nyo and anong klaseng kumpiyansang nabigay niyan sa inyo na 8 out of 10? Siguro yun nga yung sinabi sa amin ni Madam na maglaro kami talaga as one. Ipakita namin talaga sa mga teams na kung ano talaga si Savoj. Kumbaga, may mga nadagdag
mas better na may nadagdag talaga sa amin na mga matured talaga na player. Kaya sobrang lakas din talaga ng team namin. So, That time. taas ka agad nung kumpiyansa nyo. Yes. Alam nyo na medyo we have something special with the new players. Loisa, may intimidation factor ba? We know that all-stars itong Chris Cross. Pero kayo din naman, pag tinignan mo on paper, ang dami din big names. But going up against them, the first 2 rounds muna, may intimidation factor ba na alam nyo na malakas talaga sila as a team? Siguro, meron kasi defending champion sila. Pero kami, as sa Volch, hindi naman namin tinitignan na ganun sila. So, sinimula namin na seryoso talaga kami mag-training, yung focus, yung determination talaga na mas uhaw kaming talunin sila kasi gusto namin agawin yung yung corona nila, di ba? So, I think wala naman. Okay, so technically naman, pag-usapan natin volleyball lang Renzel. Ano yung pagkukulang dun sa preliminary na bakit hindi nyo matalo nung preliminary? Pagdating sa volleyball, pag-usapan natin, mag-geek out tayo ng konti. Ano yung parang, di pa natin nagagawa yung ganito, hindi pa tama yung ganito natin. Ano yung napag-uusapan? Siguro nung first round namin against Chris Cross, medyo nangangapa-ngapa pa kasi kami So, Malapit lang. Yeah. nung pangalawang round na ng Chris Cross, medyo nakukuha na namin yung laro ng bawat isa against Chris Cross. Siguro nung first round namin, nawala lang siguro yung trademark namin na good vibes lang. Yun. So, bumalik naman siya nung second round. But, ayun, natalo kami. Bakit? Bakit dun sa second round? Medyo malapit na pero bakit pa rin kayo natalo? May pagkukulang pa rin talaga siguro. In terms of... Sa errors, siguro. Okay. Talo kami sa errors na. I think that's just really experience Yeah, and composure oo. na Kaya gusto ko na-develop malaman din over time. But I agree. But yung first and second round, ibang-iba yung sa Volge na nakita namin. Habang tumatagal, padikit ng padikit yung laban. That's why you were able to Yan. win in 5 sets ng semifinals. Rico, what was that feeling like? Kasi after Kita natin yung several video. tries, finally nakaisa din kayo. It was 15-13. Ganun kadikit yung Parang semifinals championship yung match. celebration di ba? Sobrang saya kasi yun nga, yung first round and second round namin, hindi namin sila natalo. So, parang yun yung ano namin, yung semis namin, natalo namin sila na parang championship yung laban namin na yun. Yung celebration ng kadapan. Yeah, we're looking at some of the scenes from that match. Ito, yung celebration nyo. And even sila, naapektuhan sila dun sa talo, because yun nga, it was a big game in the semifinals. Wim, anong nag-work? Ano naman ang since na pag-usapan natin yung mga hindi natin nagawa nung preliminaries? Ano naman ang nagbago dun sa semifinals? Sa tingin mo, volleyball-wise? Siguro nagbago sa amin talaga nung that day is naglaro lang talaga kami kung sino kami and enjoy lang namin yung bawat moment. Yun nga yung sabi ko sa kanila during game namin na wala namang mawawala sa amin kung mag-enjoy kami. Then, hindi naman kami yung may corona, kumbaga kami yung nagtatry lang. Huwag kami maglaro ng may pressure, kumbaga. Pag natalo nila kami, it's normal. Pero pag Yun ang inaasahan, kami yung nakatalo sa kanila, yun yung parang big impact talaga. Sarap na feeling. Sarap Sobra po. Do you remember the locker room after? Parang kwentuhan nyo naman kami kung ano nangyari locker room. Nung pagdating namin sa dagot, parang, di ba, after pagdating po ng game, out, parang Yeah. team talk, then pray, parang doon, parang lahat nagsasalita, lahat maingay, parang lahat hindi papagod. Sarap. Parang, yung feeling namin as in, first time din talaga namin naramdaman yung ganong feeling. Sarap siguro ng team dinner. And I think narinig namin sila kasi yung production room was just right across Beside, the Savage locker room. So rinig namin yung celebration. And we were so happy for them. Yeah. Kasi they really worked Sarap hard ng kain for that. pagkatapos. Sigurado. May mga take-out pa nga po. Yun pa. Masaya.